Maliwanag ang langit sa isang malawak na pasilyo sa labas ng lungsod. Dalawang figure ang mabilis na naglalakad. Si Zuo Fan na nakabalot sa kayumangging balabal at si Xiaoning na maliit at nakahod. Biglang may malakas na sigaw na umalingaw mula sa likuran. Sigaw nitong Ning-er. Nagulat si Xiaoning at napalingon. Ganoon din si Zuo Fan na dahan daw ang tumingin sa likod. Mula sa dulo ng pasilyo, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng puti at ginto ang papalapit. Nasa unahan ng isang lalaking may mahabang buhok at gintong headband. Seryoso itong tumingin at nagsalita. Sinabi niyang sobra na ang gulong ginawa mo. Dagdag pa niya, oras na para bumalik ka. Huminto si Zuo Fan at tumingin sa kanila. Si Xiaoning ay dahan daw ang umatras. Mabilis itong nagtago sa likod ni Zuo Fan. Nanginginig nitong bamulong. Sinabi niyang Kuya Zuo, iligtas mo ako. Tumingin ang pinuno ng grupo at sumigaw. Sinabi niyang ito ay problema ng pamilya Zhu. Nagbanta ito at sinabi, kung ayaw mo ng gulo. Dagdag pa niya, pakawalan mo siya. Tahimik na nakinig si Zuo Fan. Sa isip niya, napaisip siya. Tinanong niya sa sarili kung pamilya Zhu. Naalala niya ang impormasyon. Ang pamilya Zhu ang unang pamilya sa Qingming City. Maituturing sila bilang mga second class na pamilya. Sa isip niya, sinabi niyang hindi ko inaasahan na ang batang ito ay kakalabanin ang pamilya Zhu. Habang nag-iisip siya, mas lalong sumiksik si Xiaoning sa kanyang likuran. Biglang hinayla ni Zuo Fan si Xiaoning palapit at niyakap ito para protektahan. Nagalit ang pinuno at sumigaw. Tinanong niya kung bata, anong ginagawa mo? Tumingin si Zuo Fan ng diretso at malamig na sumagot. Sinabi niyang mula ngayon, isa na siya sa mga tao ko. Idineklara niyang kung gusto mo siyang kunin. Kailangan mo munang dumaan sa akin. Nagalit ng husto ang lalaki at sumigaw. Tinanong niya kung nababaliw ka na ba. Sinabi niyang bago ka pumunta sa Qingming City. Hindi mo ba tinanong kung sino ang pamilya naming Zhu? Sumigaw ito at nagbanta. Tinanong niya kung nangangahas ka bang kalabanan ng pamilya Zhu. Ngumiti si Zuo Fan at mahinang tumawa. Sinabi niyang hihihi. Dagdag pa niya, syempre nagtanong ako. Tumingin siya ng mapanuya. Sinabi niyang ang pamilya Zhu ay isa lang aso na itinali ng Yuming Valley sa Qingming City. Ipinaliwanag niyang pumunta ako sa Mount Beast para maghanap ng bihirang spirit beast. Tinanong niya kung bakit ko papansinin ang isang aso. Nagulat si Xiaoning at hinayla ang damit ni Zuo Fan. Sumigaw ito at sinabi, hindi mo pwedeng sabihin yan sa pamilya Zhu. Tumingin si Zuo Fan sa kanya at nainis. Sa isip niya, sinabi niyang ginagawa ko ito para sa'yo. Dagdag pa niya sa isip pero ikaw pa ang galit sa akin. Tumingin ang pinuno sa kanyang mga tauhan at sumigaw. Sinabi niyang kung gusto mo, sige. Utos nitong tapusin niyo siya. Mabilis na sumugod ang tatlong tauhan. Sabay-sabay silang sumigaw. Sigaw nilang mamatay ka. Tahimik lang na nakatayo si Zuo Fan. Isang pulang liwanag ang kumislap sa kanyang kamay. Isang malakas na pagsabog ng dugo ang yumanig sa paligid. Sa isang iglap, tumilapon ang lahat ng sumugod. Napaatras ang pinuno at nagulat. Tumingin ito kay Zuo Fan at seryosong nagsalita. Sinabi niyang bata, mukhang magaling ka. Dagdag pa niya, sa lakas mong iyan, hindi nakakapagtaka na ang yabang mong magsalita. Sa gilid, si Xiaoning ay nakatulala. Sa isip niya, tinanong niyang totoo ba ito. Sinabi niya sa sarili na alam kong malakas siya, pero hindi ko inaasahang ganito siya kalakas. Biglang tumapak ng malakas ang pinuno. Isang dilaw na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Sumigaw ito at nagpakilala. Sinabi niyang kung ganoon, ako na si Zugang ang susubok sa'yo. Dagdag pa niya, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Tumingin si Zuo Fan at ngumiti. Tinanong niya kung Zugang. Dagdag pa niya, ikaw ba ang panganay na anak ng pamilya Zhu, si Zugang? Sumigaw si Zugang. Tinanong niya kung natatakot ka na ba ngayon. Umiling si Zuo Fan. Sinabi niyang hindi, pero nakakaabala lang. Ipinaliwanag niyang kung kakalabanin kita dito. Nag-aalala ako na magkakaproblema ako nang walang tigil sa Qingming City. Isang pulang aura ang lumabas sa kanyang katawan. Idineklara niyang mas mabuti kung sumigaw siya ng malakas. Sinabi niyang lahat ng tao dito ay mananahimik habang buhay. Dagdag pa niya, para manatiling tahimik ang tenga ko. Nagalit si Zugang at sumugod. Isang malakas na atake ang pinakawalan nito. Sigaw nitong ito ang R-rank high-level martial skill, Wind Cry Fist.
Isang malaking ipu-ipo ng dilaw na enerhiya ang hamampas kay Zuofan. Ngumiti lang si Zuofan at itinaas ang dalawang daliri. Isang manipis na pulang guhit ang dumaan sa hangin. Tumagos ito sa leeg ni Zugang. Nanlaki ang mata ni Zugang at napahinto. Gulat nitong sinabi na ano. Dagdag pa niya, ang katawan ko. Hindi gumagalaw. Sa isang kisap mata, nasa harap na niya si Zuofan. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tiyan. Tumilapon si Zugang at samuka ng dugo. Bumagsak siya sa lupa at nanginginig. Lumapit si Zuofan at tinapakan ang dibdib nito. Mahinahon itong sinabi na Ginoong Zu. Sinabi niyang makakaasa ka. Pagkatapos mong mamatay, agad kong ipapadala ang mga alipin mo para sumunod sa'yo. Idineklara niyang walang matitirang buhay. Dagdag pa niya, at least sa loob ng 3 buwang ito. Hindi ako hahabulin ng pamilya Zu. Hinawakan ni Zuofan ang leeg ni Zugang at itinaas ito. Nanginginig na sumigaw si Zugang. Sinabi ni Zuofan na hayaan mong ang problemang ito. Isang madilim na pulang liwanag ang bumalot sa kanyang mga mata. Idineklara niyang maging isang kasong walang ulo. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.